para sa it's not for me, but it is for the sake of them. And more so it is for your glory. Nanitungan ko. And it is for their own good. For them to go. Tigpama ba ang tulungan? Tigpama. Vessel ako. Instrumento lang. Parang mudangan mapakabot ang inoral na po. Para kami makamata. Kung sa bigyan ko ng misyon. Kaya basig na tuo kami, Lord. Nga okay nami. Insakto nami. Pero spiritually speaking, di pali ay. So, why do we preach the word? Why do we preach the word? Nganong isulti isangyaw ang kuman. Ang primerong gasa sa atong lagitong amahan kanato mawagin si Jesus. No more, no less. The second is the Holy Spirit. The third is the Word. His Word. Una siya ikatulong ang gasa. Ang primerong gasa si Jesus. Ay ikadua nga gasa, Holy Spirit. Para makaya ang dili makaya. The third gift is the Word of God. Salamat kaayo, Lord, na imo ming pahinumduman kanunay sa imong mahal nga pulong, Lord. Gasa din na, Lord. Kay kung wala na siya ng gasa, agay, masig nagpaturato lang kami, Lord. Agay, nagkasayop-sayop na na kami. Wala na kami nakasubay sa dalan nga among ginalaktan. Salamat sa gasa ni Lord na maong pulong. The light unto our path and the lamp unto our feet. Kaya kung wala, Lord, mas kami sumulagit kaayo sa panaw, sa journey. Ngit-ngit ang dalan, ngit-ngit, pag yun ang akong tugkaran, kay walay lampara. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Ibatang kapagpakalang mo iso. That's the third gift of God unto us. Salamat sa Ginoo. The first reason why do we preach the word of God is for conviction to come. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan moabot para moabot po ang conviction. Kay kung walay pulong ang moabot, the conviction of sin will not come. It is only through the word of God that the conviction of sins comes. Ay, apit ang mata, ay, at ang mga, uy, alam, sala ito. Amen ba? Kung walang pulong sa Ginoo, dili ta ma-aware. Sala ba ni? Sakto ba ni? Is this bad? Is this good? Is this right? Is this wrong? Ay hara ta makaibalo maigso. Doon sa ingon sa Acts chapter 2 verse 14. Tanaw na to ang ingon sa Acts chapter 2 verse 14. Ingon diri. Chapter 2. But Peter standing, gipasabot, ang kasabot. Kay gipasabot ni Peter. Ug ni abot ang conviction nga naglanga ang tanan. But Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Judah and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. Grabe no? Kaya before anak may son, ang nanantaw, so they were, sa 12, so they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are full of new wine. Or they are full of, new wine. Mga huwag sila. Kung wala nitindog si Pedro, aron sa pagpasabot, mahitungod sa mga propesiya in the Old Testament na mahitabo, kining karon, kining nahitabo, karon mahitabo, kaya gigiprophesy na ni kani adto. Dili makasabot ang mga tao, dili mo dangat kanila ang conviction. So there should be somebody who will stand up o gipasabot ang pulong sa Diyos. Mao ning gibuhat ni Pedro.
Hallelujah. Taas kayo kung atong basahon, no? Pero gipasabot ni Pedro, kung wala ang pulong sa Dios nga gipasabot ni Pedro, masabtan kanila unsa tong hitabuan dito nga nag-speak in tongues man ang mga tao unya klase-klaseng pinulungan nga dili ilang pinulungan. Klase-klaseng pinulungan o sa matag tao nga naa dinha sa palibot nasabtan nila ang mao nga interpretation sa mao nga mga pinulungan. Kaya ang ilang kaugalingong mga language gipanglitok man tagsa-tagsa sa mga disciples nga tuwa dito ang panahon. Wingon kung anong nagkalahi-lahi nga language mga igsoon, nagkalahi-lahi ka nasod ni ana during the time sa Jerusalem because naa sila i-celebrate nga feast day. Nga dito magtipok, lain-lain nga mga, ay butang na mga igsoon, lain-lain nga mga nasod, magpadala sa ilang mga representative during the time sa pagkahitabo sa Pentecost. Na ay kahimuon nga day of Pentecost. And every time there is a day of Pentecost, lain-lain nga mga nasod, mangadto dito mo join sa mao nga celebration sa Pentecost. And here comes the disciple of Jesus Christ na speak in tongues in different language. Different language, grabe mamuha ng Ginoo, different language. Ang kaning mga tao sa palibot, different nation came. Different language. Masabtan nila ang mensahe sa Diyos. Kaya ang matang usang ka mga apostoles, mga disciple, na nagstorya sa klase-klase ang pinulungan po niya, naa sila naka-witness unsa ning nahitabo. So you see? Ang pulong sa Diyos, muto'y naghatod kanila nga nasabtan nila kay ang lain-laing pinulungan, nasabtan nila kay ubotang karugar sa USA na ay representative na naa dito. Unya sa panahon nga nag-speak in tongues, ang usas sa mga language dito sa set. Ang language sila sa USA, gilitok, gisulti ang maayong balita, mahitungod kang Kristo Jesus. Na siya namatay, siya gilubong, siya nabanhaw, biani siya, anong bayran ang mga sala. Ingon anak siguro ang mga speak, the message of the different speaking tongues during the time. Ug nasabtan nila mga igsoon. And take note, every day, souls added. On that day, 5,000 souls added. Why? The conviction came. Because sa diyan nag-speak in tongues in other language, ang mga tao, nasabtan nila ang mensahe mahitungod sa kaluwasan, mahitungod kang Kristo Jesus. And that day, nakita na to ang nagalihok, nagahom sa Diyos during that day. From that day forward, souls added daily. Matag adlaw. Gadugang mga kuan, gadugang. Why? Because the conviction of sins came. Because of the Word of God. Nag-i-interpretar sa lain-lain mga kanasuran, lain-lain nga mga bakbak sa mga tao, sa mga disipulo. You see, makita na kung sa kaimportante, yun kayo ang pulong sa Ginoo may isuhan. Nagkanang dili lang tamo ingon nga, morning ingon ni Presidente, dili, maogyod ning ingon sa pulong sa Diyos, o maogyod ni. Una ingon ni Pedro, ginarate ni Pedro ang propesiya sa Old Testament, iya na yung gisulti nga mauna ni ang nahitabo, mauna ni nahitabo na ang gisulti sa daang tugon. Sumaw na siya mahigsoon. Unsay kapuslanan sa pagpamwali? Ako kay kapuslanan. Kay kung wala, kung dili iwali ang pulong sa Diyos, walay conviction sa salat nga mudangan. Moabot. Mao nang nahitabo dito sa Acts chapter 4 during the time of the apostles. Second reason of preaching the word. We have to preach the word in order for faith to come. Romans chapter 10 verse 17, it is by a faith coming by
hearing. And hearing the word of God. Dili moabot ang pagtuo kung dili isulti ang pulong sa Dios. Muna dili ko mo agree nga dili na kinahanglan ta mag-evangelize kay dili kung luwas ng tawanan mo sulod ra na sa simbahan. Bisulod before mo ni sulod dinhi. Unsay una na dunggan ninyo? Wali. Wali di ba? Wali yun. So meaning, the word of God was preached unto you. Preached unto us. Pero kung wala mo nakadungog sa pulong sa Diyos, musulod ka, magsimbahan. Dili ko naman mo na kay balo. Na mo na aware nga, uy, inanay di ay, inanay di kahulugan sa kamatayon ni Kristo. Nag-offer na siya kaluwasan. Ang gi-offer na ni Jesus, sa kamatayon sa krus, kay heaven man di ay, kaluwasan makalangit day ko, makabato day ko paglaom, ay, maunay ni, ay, hani mo na something. Then your faith is beginning to grow. Beginning to work and grow. Diba? Nagkinahinay og lihok na dayon. Busa kinahanglan dayon ni isang yaw ang pulong. Kinahanglan nila isulti for faith to come. Ay, muli mo siya ikaduha. Nga rason nga nung importante kaayo isang yaw ang pulong sa Diyos. Ang ikatulo, naagyapon makita na ito may ison. Importante kaayo for cleansing. For cleansing to come. Kay kung walay pulong sa Diyos, walay mo cleanse ka nato. Way mo hugas ka nato. Way mo hinlo ka nato. Way mo aga ka nato. Way mo nurture ka nato. For cleansing to come. Muna yung 2 Corinthians, yung si Pablo, let us cleanse ourselves. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Wala na nun ako nagamit tingian. Niya dinitanan ng mga verses. Chapter 7 verse 1. Kung nakita na ito, nadiha, no? Hallelujah. Ingon niya, busa. Bisaya, hindi ako. Pero mas dali. Busa, mga hinigumang. Sa nabatunan na nato, kini nga mga saan, managhinlo kita. Grabe, klaro kasi Bisaya. Managhinlo kita sa tanan ng kahukawan sa ulod o sa Espiritu. Kaya ano, nabatunan naman nato, kini nga mga saan. Muna ingon ni Pablo. Busa mga hinigugma, sa nabatunan na nato, kini nga mga saan. Di managhinlo kita sa tanan ng mga kahukawan sa ulod o sa Espiritu. Sa flesh and spirit kuno. Mahimpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Diyos. Kung sa ni Bisaya nga ano, lalong kaay sa nga tanan. Pero the point is, it is through the word of God that we shall be cleansed. No? So, importante nga i-preach ang pulong sa Ginoo, diling Fritz, karama si Fritz, i-preach. Pinoy ko ta. So, importante nga i-preach ang pulong sa Ginoo for cleansing to come. Dili yun mahitabo mangisol nga mahinlo kita. No? Sa diyan nakaibalo, what's the purpose why the Lord Jesus Christ died on the cross and His blood has been poured out from the Calvary? And there is power in it na anay gahom. Ang dugo ni Ginoong Hesus nga giulat ni agas dito ibabaw sa cross, nga gahom, power na dili makita sa ligad-ay. Pero makita ang ebidensya afterwards. Nga naman, ang usa ka tao, mausap man. Kung hugaw siya sa una, karon hinlo na siya. For example, kung sa una, puno siya sa mga bisyo. Tanawa, how the power of the blood of Jesus and how the power of the Word of God works sa kinabuhi, so sa katao, ma-change lagi, upside down. And he will never be the same again. Mausap yun igsuon. Why? Because he preach ang word. And then the cleansing comes.
Wala siya maiso na importante kayo ang pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos may kinabuhi o spirito na maglihok. Dili kan mahitabo nga dili na maglihok nang matingala ka usay. Napulo na katuig ni nga Kristohanon. Wala man ano ka din. Why? Basin litania ra. Dili pulong sa Ginoo na may kinabuhi o spirito. Ang iyan nga dawatan. Praise the Lord. Naapay ikaw pa. We need to preach the word in order for the assurance, na? For the assurance, kasiguruhan to come. Assurance of salvation to come. Asa na siya makita? Naani, nakakita nato ni Permi. Itudlok na ni Permi sa BEC. 1 John chapter 5, verse 13. Diba? 1 John chapter 5, verse 13. Ingon din niyo, these things have I written unto you that you believe. No? Unto you that believe on the name. Sura po aning akong kuan ganin King James mali. In the name of the Son of God, that ye may know, kanin ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Grabe! Kung dili patuod kang Kristo nga gisangyaw kanimo, kung wala pa isulti kanimo, unsa si Ginoong Hesus, unsa ang iyang tumo nga ning miani siya, unsay kaluwasan mahitungod kaniya nga naangko nato tungod sa ikamatayon dito sa krus. Dili ka kabaton og assurance may suon sa everlasting life, sa eternal life. Because si Jesus ay yun nga, ako rin ang dalan, bayong langit. Dan kung wala ni mo na dawati si Ginoong Hesus, wala ni mo na sayre, wala ni mo na dawati, wala ni mo siya pahari, panumala sa imong kinabuhi. Unsaon pagpakabaton sa assurance of salvation. Pero tungod na kay giwalihan ka, gisultian ka, may tungod kang Ginoong Hesus, kung gidawat mo siya, ngayon mong personal na Ginoong maluluwas. That's why the assurance comes. Di abot ang assurance may igsuon. So sa ato pa rin, dili head knowledge. Nagisultian ka, kung nga ang gisulti ka nimo, wala naglihok. Kay walay gahom. Namuusap sa dagan sa kinabuhi. So importante kaayo nga igsoon, nga i-preach you the word. Hingo naman rin, season or not in season. Kasi pagpasabot na season or not in season. Whether ikaw nga gawali, condition kang dili, wali. Kung feel ni mo sa dili, do not depend upon your feelings. Wali. Sakit magaling ng dili, wali. Inaano na siya may isun. Kining mong isultian, ready og sa dili, isulti. Kaya dili man na, pinagi sa ikaw galing katapos maningkamot, pinagi man na sa kahom. Sa Diyos nga magalihok ngadto kaniya o kanimo nga magsulti o kaniya nga gisultian. It is the working of the power of God. Mag-unsa ang imong pagwali kung walay nag-work na power of the Lord, power of the Holy Spirit. Mahimong kabang lang ihapon mga ison. Basta kami nga mga minister, dili kami magsalig sa kaubaling katapos paningkamot, abilidad, kabright, dili yun. Magsalig lang yung dapat sa gahom sa Diyos, sa gahom sa Holy Spirit. For our preaching to have power na maglihok kanang o kanila magisultihan. Nana na siya may isuon. Makaibalo ang Diyos, kung ikaw nga preacher, nagsalig ka sa imong kaugalingong katapos palingkamot, abilidad, kaibalo, kaalam. Basta dapat magpuro kita sa mga panahon, sa mga pag-aampo. Magkurog kita. We need to groan and we need to cry out to the Lord. Have mercy, Lord. Imo maning mga katawan, imo maning mga tinawag, dili na rin. Ikaw man ang butang kanila dili. Dili man ako ang nagbutang kanila dili. Ikaw man nagluwas kanila. Pinaagi sa imong pagpalansang sa krus. Ikaw lagi makahimuan ni Lord. Tiligid ako. Wala agad ko, Lord. Base ang kamay. Zero balance ko, Lord. Pero ikaw, Lord,
Dili magaling ka na mo makita, Lord, in our naked eye. Pero the power of the Holy Spirit will work mightily, Lord. Will work mightily. Kung sa ina sa 1 John chapter 5 verse 13, memorize na lang aning mga kapanudlo sa BSC. Mention na lang to. These things I have written, no? That you may know that you have eternal life. Kung saan magpakaibalo, no? Kung dili isangyaw ang pulong sa Diyos. So, kung sa'y sunod, ang sunod magiging zoon, nga nang importante, isangyaw ang pulong sa Diyos. So that the comfort will come. Dahil mga panahon na ginahanglan ng comfort, oy, kung dili isulti ang pulong sa Diyos na mo'y gikinahanglan mo sa imong specific situation, dili mo dangan ang comfort. Dili mo dangan ang comfort maigsoon. Especially talking about the second coming of the Lord Jesus Christ na makita na sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, nagimanduan na nito, therefore, comfort each other with these words. Magiging dito, di ba, mga igsoon? So, ang pangutanang mga igsoon, kani ba atong pagsimba-simba, kani ba atong pagpamuhat, kani ba atong pagpangalagad sa Ginoo, kani ba ang padayon natong journey sa atong kinabuhi Kristohanon, unsay kapainan nani? Because nakadili kasabot ani. This is the result of salvation. Nagkahulat kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus. That's the comfort, the number one comfort for us Christian. Kaya kung dili na ito siya masabdan mga igsoon, mayon ta nga, ay, useless ang dahil magsimba-simba. Kasi painan ni ani, useless ang dahil akong magpamuhan, galit na kapuyan, ma-burn out ta. Why? Nalimot ta, diha sa saad sa Diyos. Nadili na magka-encourage ka, nalimta na to ang saad sa Diyos. Hallelujah. Kakinanglan mahibaluan na to. Wherefore, comfort one another with His words. Kinahanglan isulti. Dapat, dili ni siya i-withhold ng mga mensahe na isul. Kaya bisan sa palagi katsaga sa atong preaching, kung dili ni makalakpitan nga rason, nga nga nung sa'y ginunglan. Gahulataan ang second coming of Jesus Christ. Diba? Muna'y maghahatag og encouragement ka na to. Muna'y maghahatag na to og comfort. Kaya in spite of all these things, nakalisod ba nagigit ka ayaw mamuhat? Kalisod ba nagigit ka ayaw mo undergo man na itaog mga pagsulay, mo undergo man na itag mga kalistanan. Kalisod ba ani? So, you see, kanabang at least man lang na ay comfort na mabatunan ni mo nga ay nagsaad ang Ginoo. Nagsaad ang Ginoo. Ingon din nga for you, sa 14, for if we believe that Jesus Christ died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus. For this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise. Then we who are alive, dili pa rin ang comfort niya na may son. It's one thing na naghatag na ko o comfort. During those times na I am still in grief, no? During pagkawala ni Pastor Sam. This is one thing na naghatag na ko hope. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. So 18, therefore comfort one another with His words. Preach the word, so that comfort will come. Comfort will come. Kung dili mo na isulti, hindi mo dangan ang comfort. Ma-burn out Kaya mga tanaw nito nga, what I am living for? What I am living for? Kung sa di ay, kasi kapuslanan, aning tanan di ay. So comfort one another with these words. So, grabe mga igsoon, no? Yung Lord,
may gani yun, Lord, gani mong mahal nga pulong, Lord, may kinabuhi yun. Ang Espiritu yun, Lord. Kaya kung dili pa, Lord, wala yun ang may karon, Lord. Wala yun may karon, Lord. Wala may sa imong under your hand, mighty hand, and under your care. Kung dili patuloy sa gahom sa imong mahal nga pulong, Lord. Salamat kaayo, Lord. Kaya in spite sa kalisdanan, comfort sa me na ay behind nga gikapta na mo, nga gahatag na mo kadasig nga dili ni siya mamahimong sayang lang. Ano yung mga panahon ba ni Scarlett tama? Dahil panahon nga kapuyat na. But every time, makadungog taaling nga klase ng preaching. Ako, number one yun. Every time makadungog ko, kaka-encourage ko, kaka-comfort ko, may isulong. So, dami kung wala'y magsangyaw, wala'y mag-preach, mahito ka dali. O di, wait, undang na lang po Mundag na lang ko, Lord. Diba? So, wala siya ang ikapila na ta, ikalima. Okay. So, na ba? Preaching is important for the new birth to come. Muna akong i-mention ka ganina, for the new birth to come. Muna ingon, memorize niya po lagi ni 1 Peter chapter 1, verse 23. O, kaning mga kapanunod sa BSC, memorize din. Okay. Kung sa ingon sa 1 Peter chapter 1, verse 23, sa gitpakataw, lisura, gitanay lagi yung King James Version nga hubad, sa King James Version nga English, paingon sa Bisaya. Sa gitpakataw ka mo pa sa dili sa binhi nga madunuton, kung dili sa dili madunuton, pinaagi sa pulong sa Diyos nga buhi, ug nagapadayon sa gihapon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung sa i-preach yun ang Word of God, kay dili mo abot, dili mo dangan ang new birth, dili mo dangan ang kung wala ta nakahibalo nga pinaagi di ay sa pag sa lesson 3 pinaagi di ba kay lesson 2 how to receive, kay assurance itong 3 how to receive niya. Kung wala ta nakasulti sa pulong sa Ginoo, may tanong how to receive the new life niya. Ay repent di ay niya, believe di ay niya, accept ay hagas mo abot ang new birth. Hagas na ma-born again. Hagas maabot ang new birth. Kung wala ta na aware, wala ta na sangyawi, wala ta na walihi, praise the Lord. Salamat kayo, Lord, sa BSC, basic step. Lord, salamat kayo. Giwalihan ko ni Ate Honey Jean, giwalihan ko ni Ate Iris Claire, gigamit lang na kanang pamphlet ang BSC nga lesson 10. Salamat, Lord. Pero kung wala, Lord, aluligi kong gadawat nimo. Kung dilisap ko makaibalo, Lord, na ay inani di ay ang kaluwasan, ingon ani di ay ang paghinulsol di ay ang pagtuo kang Ginoong Hesus, ang pagdawat kang Ginoong Hesus di ay inani di ay. Adili mo abot na. Kung wala iwali ang puno. Salamat sa Ginoo kay nakadungog kita sa wali, mahitungod kang Kristo. Mahitungod sa bagong kinabuhi. Nga sa diyan, nasabtan ako ang lisonuan ng hisgot, mahitungod sa bagong kinabuhi. Uya, nasultian dahil ko kung saan ang pagdawat. Nabatunan na ng akong assurance. Diba? Muna, lesson 3. Diba? Kaya kung wala gid ko'y assurance. Wala gid ko'y new life. Kung wala gid pasabot ka na ko ang bagong kinabuhi di kang Kristo. The new life in Christ. O wala ko gi-encourage na on how to receive the new life, wala siya. Then, assurance of new life. Kung wala ko pa'y baluwa, kung wala ko walihin, kung wala ko isulti, kung wala ko share. Importante kaayo, mga igsuon. Iwali ang pulong. Preach the word. Grabe. Preach the word. Be ready. O, hindi ko ready. Tayo sa kanapan. Wala'y buklet sa pagkwatsap ta. Ay, be ready na mga igsuon. Nakas Jesus na. Sulod. Then, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Wawag man yun na may mga panahon nga, okay, wala naka-ready kay, wala naka-print, okay, pag reschedule lang kayo, wala naka-print. No! Ayaw ko sige yung panahon. Ayaw ko sige. No? Ikaw na pulong sa in every opportunity. Ikaw na pulong sa Ginoo. In every opportunity na. Ay, napag-ulat na na pa magprinta. It will just, my
Jesus diha. Kung giunsa nimo pagdawat, kung giunsa nimo pag-ila si Jesus, o di ka na, isulti na siya. Kay sayang ang opportunity. Yes. Amen. Amen. So preach the word. Amen. Kay palubig kita. Who is the word? Jesus. In the beginning was Jesus, and the word was Jesus, and Jesus was with God. And Jesus was God. Kabalo kita na mo yung soon. Niya lipuyo sa atong kasing-kasing, full of grace. Oh, di ba? Chapter 1, verse 14 na to. Nga, lipuyo sa atong kasing-kasing. Kinsa man na lipuyo sa atong kasing-kasing? Si Jesus na. Yes. Atong balikan kay murag dili na ba ni gitayan na ni sa uban sa una memory verse ni kada overnight prayer unya karon ni noon dili naman mga siging kakalitok di natayan na. So John chapter 1 verse 14. Kalayo ba sa John? Hallelujah. Ato lang lapitan ngayon sa anyway, nag-provide si Lord. And the word became flesh. Si Jesus nahimo, kanang nahimo siya nga flesh, nahimo siya, nagpakatao siya. He became human. And John, napuyo sa atong kasing-kasing. From the time that you have acknowledged Him, believe in Him, and accept Him, that's the time that He dwelt inside of you, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace, full of truth. Grabe, no? So you see, kanang nagpuyo sa imo is great enough na makashare ka, makapreach ka ngadto sa uban. Kanang Jesus, kanang the power of the Holy Spirit of Jesus, kanang Word na who is Jesus, the living Word of God. Kanang tulong kagasa, kagya. Na ano kanang tulong, na nabutan mo ka na nimong kagasa sa imong kinabuhi. Then, pagkapot sa panandili ka rin, ulay Bible, ulay cellphone. Magsalib ba ta cellphone? Nabitaw sa cellphone, tanan. O pagkapot ana, then you can still preach the Word. Nama ka si Jesus ang Word. Nama ka si Jesus. Muna na siya importante may son. And then the Lord will anoint you, and anoint the Word that you have imparted. Muna siya importante may son. Unoy. Mogi na siya. Kanina yung magsakay, tawag po niya kapasahiro niya, makashare kasi yung tapat nga, no, nag-abri pa kang Bible niya. Nagdala pa ka diya, o kanang booklet. Wala ka eh. Na-share lang ka na so guys, spontaneously. Why? Because your heart has overflowed. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ipagawas lang na di mo may iso. Kaya na, majority of us galing so nag-share. Kaya labi na kayo maulaw tagdalang Bible. Di ulaw po tayo na magbiyahe, lugar ko pa yung sakpuan niya, mag-share po niya, magpupot ko Bible. Cellphone na lang. Dami ko ulit cellphone. Share na lang diha isuot. Walang walay Bible, walang walay cellphone. Basta kung sino nakapuno din sa kasi ganaray parang importante. Dihugan lang na ni Lord ang imong pag-share sa Word of God. Hallelujah! Praise the Lord. So, amen. Ano sunod? Naapatay makita maison. So, the new birth will come. Preach the Word so that the new birth will come. Last but not the least. Hallelujah. Preach the Word. Kaya dili isang niyang pulong sa Ginoo, nourishment will not come. Because nourishment, spiritual nourishment, comes only through the Word of God. Dili na siya nourishment through Jollibee. Physical ka ng Jollibee. Pero spiritual. Spiritual nourishment, no? Spiritual nourishment. Kaya kung walay spiritual nourishment. Diba si Jesus mismo na kay Matthew chapter 4 verse 4. Ang tao, hindi mabuhi sa tinapay lamang ang bansa. Matagpulong! Can we imagine sa kakristuanon, walay pulong sa Diyos? No? Hindi ko na mabuhi sa tinapay lamang. So, can we imagine sa
nourishment, spiritual nourishment, the Word of God. Nga si Jesus mismo nga, a man shall not live by bread alone. Pinagi sa pan lang, pinagi sa Jollibee lang. But by every word that proceeds, matagpulong ng mga mugawas diha. Mauday na siya mga igsoon. Manang importante ginagin kayo na i-preach if na to ang pulong sa Diyos. Muna siyang advantage, muna siya ang benepisyo. Nang kung ako sa kakristohanon, kiputol lang ang baba. Mga iba na ginagawa nga, shirin. Mura natin si Isaiah ba nga gahilom ra, kadugayan kay nakumpikta na ganyan. Siguro ma-imagine ako during that time, galingi-lingi si Isaiah. Kay basi na, whom shall I send? Inana siguro ang tingog ni Lord daw, lanog-lanog ba? O nga, during that time, siguro galingi-lingi, siguro si Isaiah nga. O nga kay, ang lugar kay Kuan man, kanang disyerto, amingaw, kamingawan man, awaaw, wala ling-lingi, huwag siya makita ang tao. Siya rin isa. Meaning, siya nagigingnan sa Ginoo. Kadugayan siya nga, Lord, here I am, send me. Usa, inaanak ta. Inaanak ta, no? Maglingi-lingi, pata. Adi, basin na si pastor, basin na si sister, basin na si ate. Whom shall I send? Amen. So, spiritual nourishment, we need to be always laging handa, be ready. Bahalang lay Bible, wala cellphone. Pag magsakay ta, mag-commute, tagsakyanan, share. Dili ba na mo ipamalita mo ay igsoon, gano'n nakaplaga ni mo ang Kristo sa imong kinabuhi. Na magato di mo sa langit. Dili ba na ka-excited na ipamalita na? Karon sa sila, kahit hangulan na po kahit ako di na ito na-share, gusto na ako kita rin kalangit. Kita rin makapuyog langit, ruga. I-share ko na na itong may igsoon. Praise God. Malukagi mo ba kalit ka ay sa nila. Inana, permanente ang entrada ng Ritos Villanueva. Kay kung wala pa, wala kung tayo ipaanhi dili sa Ginoo na musulti ka ninyo. Praise the Lord. Maggamang silang tanan. Wala kung tayo ipadala dili sa Villanueva. Aron mahibalo ka mo na ang plano sa Diyos ingon ani. You see? So, importante kayo mga igsuon. Dapat mahibaluan sa mga ministroon. Saka importante kayo ang pulong haom sa sitwasyon na gikinahanglan sa mga tao. Para ang gahong moabot kanila, ang ihong moabot kanila, ang kasayuran moabot kanila, kung hatangan sila kay gayunan, nga muila, mudawat, mutuo, o maghinunsol sa ilang mga sala. Kaya kung walay mo sulti, walay mo wali, dili sila kay balo. Kaya ako kung wala ko nawalihi, di wala sad ko karon. O wala sad ko nagtubo, na dili pud ko masuko ni Lord. Nga tindog, sulti, dili pud ko mapilan. Salamat sa pulong sa Diyos. Kaya gigamit sa Ginoo may instrumento para maluwas o magtubo o maggamit ko sa iyang kapalasan. Yan yun ako ang tanan, malindog. Praise God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong pagtagal. Salamat sa iyong pag-amumang. Pag-atunan nila ang Espiritu mo. Pagkamayo din mo, Lord. Pagkamayo. Isasama ka. Wala isasama ka. Salamat sa iyong pagkabot. Gabi na
Mahimagan ka nung nagmarot ka. Nagmarot kami, Lord. Kung magpalayan kami magmarot hanggang sa mga hanggang sa iyong pagbalik. I'm so grateful for your love, for your grace, for your mercy, for being so faithful, for the process that you are now doing, Lord, so that your perfect will shall be fulfilled. Kaya hindi na mo kaya ginawa sa among tawhan. Nakatapos. Salamat kayo ginawa sa ko kayo mga concern sa kinabuhi namin. Sa iyong pagpili, sa iyong pagtawag, sa iyong pagpakamatay, sa iyong pagbayad, sa piling, sa pagkatayo rin sa krus. Pinasay na lang mo. Pinagin na ito ka. Napasahilo lang na. Tungkol sa pamungabili. Kamatulong paglaban. Kamatulong assurance. Salamat kayo din, Jesus. Pinagi ka rin mo. Hindi mo kami papuyon sa natin. Hindi na kayo kinaglan kong kikinig pa na mo, Lord, ng pagsabot. Sa inyong mahal na pulong, ikan sa Old Testament pa yun sa New Testament. Kaya ikaw, Ginong Jesus, ang naglipit, tanan. Ikaw ang nagsiguro, ikaw ang pagalingan, tanan. Karoon na siguro, Ginong ang among kinabuhi. Lagi ang paimulan. Lord, salamat ka sa gahom sa mong mga napulong na nagaligaw panayon ng mga ligosa. Sa among kinabuhi. Kung kanusa, tama ang kami mo. Kung kanusa kami tama ang kinabuhi, hindi nga kinabuhi. Na ikaw lamang ang nakaibalo. Pansalamat sa gahom sa iyong mga napulong na mag-sustain ka naman. Hanggang sa tapos ng mga araw na binasig sa pagbalik. Wala yung kanibalo, Lord, kung gano'n sa sita mo. We do not know the inevitable time, Lord. We do not know what the future holds, but we know you, Lord, who holds our future. Salamat kayo, Ginoo, sa iyong still small voice. Kanunay ka confirm. Kanaw na kami, imong mga katawhan, imong mga kanan. Sa matag panahon, manong ka naman, tingog ni mong mayroon. You are my child. Because of that, I will never leave you nor forsake you. I am going to be with you even until the end of the age. Salamat kayo, Ginoo. Niyala, yung confirmation. Dili kahatag sa kalibutan. Dili makahatag ang kalibutan ni nga klase nga confirmation, Lord, sa among kaluwasan. Dili politiko, dili politics, dili education, dili science, dili ang mga bisanong sabutan, dili nga kalibutan, Lord, but only you. Only you, through the power of your word. Salamat kayo, Lord, I just wanted to thank you, Lord, from the bottom of our heart. From the bottom of our heart, we thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Spirit of the living God, thank you. All the glory and honor belongs to you. The one that gave you. Pinaabis sa kamahalan ng ngalan ng Ginoong Kristo sa among Ginoo panuluwas. Amen. Pagpakalat ang Ginoo, hallelujah, Jesus.
First Sunday, Maregano, no? First Sunday for the month of May. So, naantay breaking of bread. Akong giyang Pastor J. Hello, Pastor Dennis. Sa matag una na Domingo sa matag bulan, atong itaganan kini pinagi sa pag-hinungdog sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito ibabaw sa krus, to reinforce also our faith in the Lord Jesus Christ by obeying and doing this breaking of bread na susama sa nagsugong kita ni Ginoong Hesus. Sa diyan ngayon siya, do this in remembrance of me. O mao ni hinungdan nga in fact, dili lang sa kanito sa bago pang first Christians in the Apero, yun na sa ulog nila ang breaking of bread every first day of the week. Pero kita sa ulog na ito, permirong Domingo sa matag bulan. Pero ang importante maigsoon nga i-obey ta sa sugok ni Ginoong Hesus. No, nga atong imuon kini aging paghinungdog, paghanduraw sa iyang kamatayon sa krus, na may hinungdan nga kita nakabaton o kasiguruhan sa atong kinabuhi walay katapusan. Nahatagan kita paglang o pinagi sa iyong kamatayon sa krus. So, ang paghimo nato ninyo sa kasimbolo, sa paghinungdong o sa pagdeklara. It is all about remembrance and proclamation. No? So, mao na siya hinungdan na nahimuon nato ni before tamuhimo ni atong susihon ang atong kasing-kasing. As much as possible, we have to ask forgiveness from the Lord or to the Lord every sins that we have committed. Atong pangayoon pasahin sa Ginoo para maandam ta sa pagpartake sa breaking of bread. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24, 25 and 26. Ingon din, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." And in the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So this span of time that I in remembering and proclaiming the breaking of bread is until the Lord Jesus Christ will come. Kaya mo siya, until I come. So, muna siya ang span of time. So, dili undangan hangtod sa iyong pagbalik yan. So, the span of time of remembering and proclaiming is until He comes. Until the Lord Jesus Christ will come. So, dili yun ay undangan. Okay? So, dili undangan ang breaking of bread. No? Kanunay ni parte sa atong kanagihatag ni Ginoong Hesus nga mandok o sugo na paghimuon diya taliwala sa iyang mga katawang mga Kristiyano. So, ang tanang tinuunayan kasing-kasing nga nagigulsol sa ilang mga sala o katong nahigugmaw nagikapitay sa ilang mga kaigsunan, silingan o matinguha pag kinabuhi sa bagong kinabuhi ipinalig ang Kristo Jesus. Ang atong Ginoo magiusa kanato diha sa pagtuo pagpakikampit ining mga elemento nga nagsaysay kanato sa mga pag-antos sa atong magluluwas o sa iyang kamatayon dito sa krus. Amen. Pagpota, amahan namong langit nun. Tungod sa imong dakong kaluoy, gihatag nimo ang imong butong anak nga si Jesucristo aron pag-antos sa kamatayon dito sa krus alang sa among kaluwasan.
Uduol kami mapapusanon alang sa paghandom kay atong tanan. Ngamoyo kami kanimo aron imong balaanon kining mga gasa sa tinapay o bino na niining paagiha pagpakigambit mapukaw ang among mga espirituhanon na kinabuhi pinagi kang Kristo Jesus na among Ginoong manlubos.
gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoo sa Kristo sa gabi nga siya giburian. Mikuha sa panog niya, nagpasalamat siya sa Diyos o gipikas-pikas niya ang panog mingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Amen. Ato ipataas ang simbolo sa kupa, sa dugo ni Ginoong Hesus sa daig namatay siya ni bawang sa krus. Human sa panihapon, ikuhan niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan nga gitimanan sa akong dugo. Matang inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Imna kini ninyo. Labing balaan gamhanan may pumaon langit ko na mga mahal. Sa matag panahon ng sama ni ipasalamatan ka na mo, Lord, tungkol kay ikaw ang kahatag o privilege and opportunity to remember all those things, to declare all those things, Lord, in your sight and in the sight of men. Salamat kaayo tungkol kay naka-reinforce na akong Ginoo nga pagtuo. Diha kami ng Isus, na usahay kapuyan kami, usahay luyahan kami. Apan sa panahon nga mahanong naman Lord, ang kasakitan sa kapisyo. Gagiging mo ni Ginong Isus, dito ibago sa pagkasaroon lamang kami maluwas. Karoon lang, magamit ang anong paglaong, kung assurance, napakapuyo ang langit. Naka-strengthen kami, Lord, susama ka. Salamat kayo, Ginoo. Pagkamayo, bibig mo, Lord. Ikaw ang Diyos na nagtawag ka namong nagpili ka namong. Kung salamat, ngayon mo kami nagtawag ng mga katawhan ng mga kanahan. Wala laing na matuboy, wala laing mapasinong ganilitan. Ikaw nagkirkin. Isa nawata ang amang mga pagpasalamat. Nawata ang amang mga pagdala, mga pag-iwanan. Pagtuboy sa mga nanan. Pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Ginoong Kristo nga akong Ginoong Manalo.